Anong rango mo at saan ka naka-station before? Please. Good morning. Good morning, Your Honor. I am ex-police officer Juan Marco Almario from Region 3, Zambales, PPO po. Masinloc Police Station. Victims po ako, Your Honor, ng ano. Kasi ginawa po akong SBT nung aking pong naging hepe. Inaresto po niya ako sa station namin. Then, possible po, pinunta niya ako sa prison cell. Then, after 2 hours, Sino ang maresto sa'yo? yung chief of police ko po, the late Police Major Nelson Ballesteros de la Cruz. So, inaresto ka sa... Police station po. So, anong naging kaso mo during that time? Yun po, tinaniman po niya ako ng ano, ng illegal drugs at saka baril po, Your Honor. So, nagtanim ng yung akusasyon, allegedly, nagtanim sa'yo at din ka na-dismiss sa kasong yan. Opo, Your Honor. Nakalista ka ba doon sa drug list? Wala po, Your Honor. Okay, so wala ka sa drug list. Wala po. So, ongoing pa rin ba kaso mo until now? Nag-file pa ako ng memorandum of appeal sa ano po, Your Honor, nasa DILG na po. Yung criminal case, meron? Meron po, Your Honor, pero dismiss po, Your Honor. Yung criminal case, dismiss. Opo, Your Honor. So, yung administrative mo, these are the cases that we have to look into again, ano? Kasi itong mga ganito nga, kailangan po natin ng validation if they, indeed, yung kanilang mga kaso was totoo, di ba? At nakakaawa, ano? Kung totoo, yung sinasabi mo, talaga nakakaawa. Pero kung nagsisinungaling ka, syempre nakakamuhi yan, di ba? But I think the CIDG, the PNP, NAPOLCOM, IAS have to look into these cases, no? And Mr. Chair, Yeah, Congressman Richard Gomez, please. if I may say, yung karamihan sa mga administrative cases ng mga polis, ang nagpa-file dun yung mismo mga drug pusher, mga drug lord. Kasi na-istorbo yung business nila eh. Yeah. In line of their duty habang ginagawa na yung trabaho nila. So yun, pag tinignan ko talaga yung mga court cases, marami nagpa-file yung kalaban pa ng polis. Siyempre, ang kalaban ng polis is are the drug pushers. At the problem, wala silang Ang problema ng mga polis, wala silang laban sa kaso. mahalang abogado. More than that, most of the time, retired na sila, ongoing pa rin yung kaso nila. Ito, in his case, ano siya dismiss ka, no? Once dati yan, di ba? Once na meron na nakapile na kaso, talagang hindi sila sumusweldo, di ba? O once na nag-file na ng kasos against them, tanggal na sila. Hindi pa. Suspended, preventive suspension. But wala na yung benepisyo nila. Wala na yung... Sige, Once the decision na becomes final na ni Secretary, sir, doon i-stop, sir, yung the pusher nila. At sir, pag na-dismiss, sir, sila, forfeited, sir, din yung mga benefits po nila, sir. okay, so very short, sigurado ka pa ba, ano? Wala na, di ba? Hindi na po, Your Honor. Hindi na, no? Okay. Yes, Mr. Chair, yung decision will be decision of IAS, decision of NAPOLCOM. Kung yung decision ba, Mr. Chair? General Pardo. At means kasi, ano yan, IAS o kaya NAPOLCOM. Sir, ang mga kaso po kasi, sir, na na-file, sir, sa mga pulis, pwede po ma-file yan, sir, sa NAPOLCOM, sa IAS, and PNP po, sir, exercise disciplinary authority over all PNP po. So, hindi ko, sir, alam kung saan yung i-file na kaso sa kayo. Mr. Chair, it doesn't matter where they find the case. The point is, what if NAPOLCOM decides? IAS decides or the administrative officers of the PNP decides. So, sino mo susunod? Pag alimbawa, na-dismiss sa inyo, pwede bang i-appeal doon or sa inyo bang i-appeal? How does it work, Mr. Chair? Sir, the NAPOLCOM exercise original jurisdiction, sir. So, pag na-file, sir, sa kanila yung kaso, sir, they will be the one to hear the case and decide. So, hindi na po yan pupunta, sir, sa PNP. In the case, sir, among IAS, sir, they would recommendatory lang po sa kanila. Pag mag-file po yung mga citizens complaint po, sir, diretso po sa kanila yan, then their findings will be submitted to the PNP, and the chief PNP will be the one to study whether their recommendation suffice to make the penalties. But after the PNP decides on the case, sir, they still have the right to file an MR, appeal, and so on and so forth, sir. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? So, na po. So, bakit po kayo na-dismiss? Ginasuhan po ako ng Station 11 po.
Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang ano po, drugs, tsaka baril po, tinanong na po nila ako. Ano po? Drugs po, tsaka baril po. At kayo nag-shoulder nung lahat ng gasa sa kaso niyo. Opo. Ang totoo po yan, sir, Your Honor, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na police po doon sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang police yun. Ngayon, ang nakaharap ko po, hindi po police yun, kaya pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant ng police, at dumating po yung PO2 Bungato, tsaka yung PO1 Luminis, tinel over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami, na napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Dallas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak, dinamay po nila. Apat po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaliktad kami, na hinold up daw po namin doon sa aming lugar. Ginawa po nila ako ng senaryo. Okay, okay. So nakulong po kayo nung 2016, 2017, gano'n? 2017 po. 2017. Opo. Ha? Case was filed against you. Opo. Sino nag-file? Bali yung Station 11 po. Yung police. Opo. Na sinasabi mo na Tinaniman po nila ako. Ginamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So, 4 kayo nakakulong. Opo. Kinasuhan naman po sila ng robbery hold up po. Tsaka yung kinaso sa And kanila. during all this time na nakakulong po kayo, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng ginastos niyo sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Sige po. Kung na-dismiss mo lang naman po lahat ng pinatong nila sa aking kaso. Administrative. I-fail doon po ako. Administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay. Alright. So, yung criminal, dismiss. Opo. Yung mga mahirap no? Na mga sitwasyon talaga that nakakaawa yung ating mga pulis na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. Nagkaroon ng ganitong polisiya na this was implemented and then it happened. Mr. Jason Iba, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't yung pinapush up? Ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, naging dahil sumunod kami sa utos ng ng COP. Pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso nung pinatay na Koreano sa loob ng krame. Yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na Yes. Nick Joji yata yung Koreano. Sorry, sir. Okay, specific, Sir, para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung sa Korean. Korean na yung namatay sa krame, sir. Yung kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sa yung sa amin. Is ginawa kaming kidnapping. Insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tapos apparently, sir, after
second day, sir, nang nangyari yun, sir. Nirestrict kami sa campus, sir. Tinanggalan kami kaagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir. Yung mga taga-krami ataw. Kasi no, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. Hindi, sir. Robbery extortion ng But people. anyway, ang pinag-uusapan natin yung sa, sa AJK, no? Yes, But sir. it's worth understanding also yung case ninyo. No? Kasi, sir, yung These are all, these are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang, but sir, administrative dismiss kayo, right? yes, sir. Yung criminal case din, sir, dismiss. Ano natin doon, for example, na-dismiss tayo criminally. Sir, yung po kasi nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung Sige, go ahead. para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaiya kami without wala pa kaming mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng kaso, lahat ng gastos, seniorder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, Sino yung kaso sa inyo? tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Matras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino kukulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para takpan yung kaso sa Krami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Na nakikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa palabas sa GMA or sa National TV na itong police na dapat kaya kinarasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kami ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ano. Ganun. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binintayan kami sa kampo kanya. Hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung, yung sinasabi yung alleged plan? Paano nyo naman na Kasi yung first na dinala kami sa campus, sir, restricted, tinanggalan kami kagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami nakikipag-communicate sa labas. Tapos, sir, dahil sa akwa doon kami, marami kaming kakira ng polis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone, sir. May isa-isa yung kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify namin po yun. Sino sabi sa'yo ng ganun? Yung mga kasama din namin, sir. Yes, sir, mga kadikit na namin. Saan area kayo? Manila City Police Officer. Saan? Manila City Police Officer. Can you mention the name of Pampanga. the officer who have Kung sa executive session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit. Yun yung mention na rin. sige, siguro mag-affidavit ka na. Tapos, sir, yung nagpatibay din sa sabi-sabi na yun sa station, sir. Ay sa campus, sir. Yun yung asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na police. Karami, sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Korean. Okay. Let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard Agapito, can you tell us your, bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po dun sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yung
Yun nga sir, yung humiliate po kami in public without wala pa pong naka-file na. Kasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama kayo. Ito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay. Thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes sir.